Nakuha mo ang katawan ko, Althea. Nakuha mo ang apelido ko, ngunit sisiguraduhin ko. Bawat araw na magiging asawa kita, hihilingin mong sana mamatay ka na lang. Di akalain ni Althea Lorraine de la Rama na ang kanyang tapat at lihim na pag-ibig ang magsasadlak sa kanya sa isang buhay na mistulang impyerno. Sa unang pagkakataon pa lang na makita niya ang bilyonaryong si Juan Miguel Ibarzabal, tuluyan ang nahulog ang kanyang loob. Ngunit may isang malaking pader sa kanilang dalawa. Si Miguel, kasintahan ng kanyang stepsister na si Chloe. Upang iligtas si Miguel mula sa pagkabangkarote at protektahan ng isang madilim na sekretong pilit tinatago ni Chloe, sinakripisyo ni Althea ang kanyang sarili at dangal. Ginamit niya ang kanyang yaman upang pilitin si Miguel na pakasalan siya. Ngunit ang akala niyang simula ng kanyang pangarap ay naging mitsa na matinding physical at emotional na dusa. Para kay Miguel, si Althea ang kanyang sarili at dangal. Ginamit niyang yaman upang pilitin si Miguel na pakasalan siya. Ngunit ang akala niyang simula ng kanyang pangarap naging mitsa ng kanyang matinding physical at emotional na dusa. Para kay Miguel, si Althea ay isang mautak na ahas at mga agaw. Sa bawat araw ng kanilang kasal, walang ibang pinaranas ang milyonaryo kundi lamig ng puot at lupit ng paghihiganti. Ngayong nagdadalang tao na si Althea, sa gitna ng dusa, makakaya pa kaya niyang ipaglaban ang pag-ibig na unti-unting pumapatay sa kanya? Iniwan ba niyang asawang walang ibang ginawa kundi saktan siya o tuluyan na lang niyang ipauubaya si Miguel sa kanyang mapagkunwaring stepsister? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating tapat at masusugid na tagapakinig dito sa Ayesha TV. Ako po muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na laging handang maghatid sa inyo ng mga kwentong magpapaiyak, magpapatapang at mag-iiwan ng aral sa ating mga puso. Mga ka-Ayesha, hanggang saan mo kayang ipaglaban ng isang pag-ibig kung ang tayong sinusukli sa iyo ng taong mahal mo ay walang katapusang dusa? Ngayong araw, ihahandog po ng Ayesha TV ang isang napakagandang obrang sinulat ng ating mahusay na story creator na si Boss Riniel. Isang kwentong pupukaw sa inyong mga emosyon, magpapakita ng tibay ng isang ina. Ito ang asawang sinakripisyong dangal. Sundan natin ang buhay ni Althea Lorraine, isang babaeng naging kontrabida sa mata ng kanyang asawa dahil lang sa isang pilit na kasunduan. Tiniis niya ang pisikal at emosyonal na latay ng kahapon. Ngunit paano kung ang huling pag-asa niya ay manganib dahil sa lupit ng bilyonaryong si Juan Miguel at sa kasamaan ng sarili niyang stepsister? Ihanda na po ang inyong mga panyo, mga ka-Ayesha. Umupo ng maayos, mag-relax at pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Nahatid sa inyo ng Ayesha TV at sa boses ng inyong narrator, Miss Sandra. Ang tunog ng malalakas na kulog at ang walang tigil na paghampas ng ulan sa bintanang bubog ng lumang simbahan ay tila isang babala mula sa langit. Madilim ang paligid, tanging nagbibigay liwanag sa loob ng kapilya ay ang iilang kandila sa altar na unti-unti nang nauupos, sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng malamig na hangin. Para kay Althea Lorraine de la Rama, wala nang urungan ito. Batid niyang sa labas ng simbahang to ang tingin sa kanya ng mundo ay isang ahas, isang mga agaw, isang walang utang na loob na kapatid. Ngunit sa kabila ng panginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa isang punpo ng tuyong rosas na natili siyang nakatayo. Suot ay isang simpleng puting bestido na walang mamahaling dekorasyon. Nakatitig siya sa altar katabi ang lalaking pinapangarap niya at siya ring lalaking magiging dahilan ng kanyang habang buhay na pagdurusa. Si Juan Miguel Ibarzabal, isang matikas, makapangyarihan at kilalang bilyonaryo sa mundo ng negosyo. Kilala to sa pagiging matinik, walang awa sa mga kalaban at may pusong kasing tigas ng bato. Sa unang pagkakataon na makita siya ni Althea sa mansyon ng mga de la Rama, tila huminto ang ikot ng mundo ng dalaga. Ang matikas itong tindig, ang perpektong lilok ng kanyang panga, at ang mga matang kasing talas ng agila, lahat ng yon, sapat upang tuluyan mahulog ang loob ni Althea. Ngunit ang pag-ibig na yon, isang malaking kasalanan. Dahil si Juan Miguel ay hindi sa kanya. Si Juan Miguel ay ang kasintahan ng kanyang stepsister na si Chloe. I pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Ang boses nito bumasag sa nakabibinging katahimikan ng simbahan. Walang mga bisita, walang mga magulang na umiiyak sa galak. Ang tanging saksi ay ang pari, ang sakristan at ang nagngangalit na bagyo sa labas. Humarap si Miguel kay Althea, walang pag-ibig, walang lambot at walang kahit kaunting init sa mga mata ng bilyonaryo.
Ang tanging nakikita ni Althea sa mga itim na mata nito ay ang naglalagablab na puot at labis na pagkasuklam. Bahagyang inilapit ni Miguel ang kanyang mukha kay Althea. Naamoy ni Althea ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng alak. Isang patunay na bago pumunta sa kasal na ito, kinailangan mo na itong lasingin ang sarili para lang matagalan ang kanyang presensya. Di siya hinahalikan sa labi. Hindi yun mararanasan ni Althea. Sa halip, diniin ni Miguel ang kanyang mga labi sa tenga ng dalaga, sapat upang maramdaman ni Althea ang mainit, ngunit mapanganib nitong hininga. Nakuha mo ang katawan ko, Althea. Nakuha mo ang apelido ko gamit ang marumi mong paraan. Bulong ni Miguel sa boses na gumagaralgal sa galit at nagpatayo sa balahibo ng dalaga. Ngunit sisiguraduhin kong bawat araw, bawat oras at bawat segundong magiging asawa kita. Hihilingin mo sa langit na sana'y namatay ka na lang. Nang lumayo ang mukha nito, isang malamig at nakatutunaw ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Walang pag-aalinlangan, binitawan ang kamay ni Althea. Tumalikod at taon nang maglakad palabas ng simbahan nang di man lang siya nililingon. Naiwan mag-isa si Althea sa harap ng altar. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang unti-unti pumapatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Masakit. Napakasakit na sa mismong araw ng kanyang kasal, ang kanyang asawa ang unang taong sumira sa kanyang pagkatao. Alam ni Althea malaki ang kanyang kasalanan. Pinilit niya ang kasal na ito gamit ang isang lihim na kasunduan sa negosyo. Ang kumpanya ng mga Ibarzabal nanganib na bumagsak at ang pamilya lang ni Althea ang may kakayahang magsalba rito. Ginamit ni Althea ang pagkakataong yon. Hiningi niya kay Miguel na pakasalan siya kapalit ng bilyon-bilyong pondo na magliligtas sa kumpanya nito. Kapalit ng pag-iwan nito kay Chloe. Dahil sa desisyong yon, tinalikuran si Althea ng sarili niyang ama. Tinawag siyang walang hiya ng kanyang madrasta at si Chloe umiyak to sa harap ni Miguel. Nagmukhang kawawa at ipinangako kay Miguel na maghihintay ito kahit anong mangyari. Ginawa ko lang naman to dahil mahal kita, Miguel. Bulong ni Althea sa hangin habang pinapahira ng kanyang mga luha. Hindi mo lang alam. Hindi mo alam ang totoong mukha ng babaeng pinoprotektahan mo. May malalim na sekreto si Chloe na hindi alam ni Miguel. Isang sekretong unti-unting wawasak sa buhay ni Althea. Ngunit sa mga sandaling to, habang pinagmamasdan ni Althea ang kawalan, alam niyang pumasok siya sa isang impyerno na siya mismo ang gumawa. At handa niyang tiisin ang latay ng galit ni Miguel, basta't sa huli, ang lalaking mahal niya ay nananatiling sa kanya. Ang mansyon ng mga Ibarzabal mistulang isang palasyo sa karangyaan. Ngunit para kay Althea mas malamig pa ito sa sementeryo. Pagkapasok pa lang nila, sinalubong na sila ng nakabibiging katahimikan. Walang mga katulong ang nag-abang upang batiin ang bagong kasal. Pinaalis silang lahat ni Miguel bago pa man magsimula ang seremonya sa simbahan. Ayaw nito na may makakakita sa kanya na pilit at maruming kasalanan. 11:00 na ng gabi. Nakaupo si Althea sa gilid ng dambuhalang kama sa master's bedroom. Suot niya ang simpleng pangkasal na damit na bahagyang nabasa ng ulan ng laylayan. Nanginginig ang mga kamay nakapatong sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa paligid ng silid, puro itim, abo at ginto ang kulay ng dingding. Sumasalamin sa madilim at misteryosong personalidad ng kanyang asawa. Past midnight nang sa wakas marinig niya ang mababigat na hakbang sa labas ng pinto. Bumukas to ng marahas at pumasok si Miguel. Gulong buhok, maluwag ang mamahaling necktie, halatang marami pang alak ang nainom habang biyahe pa uwi. Blanco, puno ng puot ang mukha nitong tumitig kay Althea. Ang kanyang mga mata, tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Bakit di ka pa natutulog? Malamig at baritono ang boses ni Miguel habang naguhubad ng kanyang tuxedo jacket at walang pakailam na tinapon to sa sahig. Hinintay kita, Miguel. Mahinang sagot ni Althea, pilit nilalabanan ng takot. Tumayo siya at tandahang lumapit sa lalaki. Asawa mo na ako ngayon kaya't tungkulin kong asikasuhin ka kapag dumating ka. Asawa? Isang nakatutunaw at mabait na tawa ang pinakawala ni Miguel. Bago pa man makahakbang paatras si Althea, mabilis lumapit si Miguel sa kanya. Sa isang iglap, hinawakan nito ang kanyang panga ng napakahigpit gamit ang isang kamay. Napasinghap si Althea sa biglaang sakit. Ramdam niya ang magaspang at malalaking palad ng bilyonaryo na tila ba handang durugin ang kanyang mukha. Huwag na huwag mong gagamitin ang salitang yan sa harap ko, Althea Lorraine. Galit na asik ni Miguel.
Diniin pa nitong lalong kanyang mga daliri sa panga ng dalaga dahil lalo pang mapaluha si Althea. Alam nating dalawa kung paano mo ko nakuha. Ginamit mo ang kahinaan ng kumpanya ko. Ginamit mo ang pera ng tatay mo para ipitin ako sa pader at ilayo ko sa babaeng totoong mahal ko. Miguel, nasasaktan ako. Pakiusap, bitawan mo ko. Mautal-utal na pagmamakaawa ni Althea. Ang mga luha, malayang umagos sa kanyang mga pisngi, bumabasa sa mga daliri ni Miguel. Ngunit walang bakas ng habag sa mukha ng bilyonaryo. Nasasaktan ka? Wala pa to sa 1% ng sakit na naramdaman ni Chloe nang iwan ko siya sa harap ng altar dahil sa kasakayman mo. Si Chloe ang mahal ko. Si Chloe ang babaeng pinangarap kong ihatid sa altar at bigyan ng apelido ko, at ikaw? Isa kang mapagpanggap, mga agaw at masamang babae. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga tinalasang balaraw na paulit-ulit na sinasaksak sa puso ni Althea. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na si Chloe ay hindi ang anghel ng inakakala nito. Na si Chloe mismo may pakana kung ba't naghirap ang kumpanya ng mga ibarasabal upang magamit ang pera ng mga dalarama. Ngunit alam ni Althea na kahit magsalita siya, walang halaga ang kanyang boses. Para kay Miguel, siya ang kontrabida sa kwentong to. Mula sa araw na to, sisiguraduhin ko. Pagbabayaran mo bawat luhang ipinatak ng stepsister mo. Bulong ni Miguel. Ang muka, pulgada na lang ang agwat sa mukha ni Althea. Marahas nitong binitawan ang panga ng dalaga dahil lalo pang mawala ng balanse si Althea at mapaupo sa malamig na sahig. Walang pakialam, kinuha ni Miguel ang isang unan at isang manipis na kumot mula sa malaking kama at marahas tong tinapon sa tapat ni Althea. Diyan ka sa sahig matutulog. Walang puwang isang katulad mo sa kama ko. Malamig na utos ni Miguel habang naglalakad patungo sa banyo upang magpalit ng damit. At wag na wag mo akong susubukang akitin dahil nasusuka ko tuwing nakikita ko ang pagbubukha mo. Nang lumabas si Miguel mula sa banyo, hindi na nito nilingon ang babaeng nakasalampak sa sahig. Humiga ito sa kama, pinatay ang malaking ilaw ng silid at tuluyang iniwan si Althea sa gitna ng kadiliman. Doon, sa malamig at matigas na sahig ng silid, dapa na umiyak ng tahimik si Althea. Iyakap niya ang sariling mga tuhod habang ang kanyang pangkasal na damit ay nagbistulang kanyang sariling sapot ng dusa. Giniginaw ang kanyang katawan dahil sa aircon at sa basang sahig, ngunit mas giniginaw ang kanyang puso. Ito ang unang gabi ng kanyang kasal, ang opisyal na simula ng kanyang buhay sa impyerno. Isang buwan na ang nakalilipas mula nung gabi ng kasal, ngunit walang nagbago sa trato ni Miguel kay Althea. Para siyang isang multo sa loob ng sarili nitong mansyon. Sa bawat araw na lumilipas, tinitiis niya ang malamig na pakikitungo, ang mga masasakit na salita at ang katotohanan na kahit kailan hindi siya lilingunin ng lalaking pinakamamahal niya bilang isang tunay na asawa. Isang hapon, habang nag-aayos si Althea ng mga papeles sa library room ng mansyon, isang bagay na ginagawa niya upang maging kapaki-pakinabang sa paningin ni Miguel, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Na makita ang pangalan sa screen, mabilis kumaba ang kanyang dibdib. Chloe! Nanginginig ang mga daliri ni Althea nang sagutin niya ang tawag. Chloe? Hi, Lorraine. Boses ng kanyang stepsister mula sa kabilang linya. Malambing ang tono nito, ang tonong ginagamit kapag may ibang taong nakakarinig. Ngunit alam ni Althea ang kasunod noon. Isang mabait na tawa ang narinig niya mula kay Chloe. Kamusta ang buhay may asawa sa piling ng bilyonaryo ko? Masarap bang pakiramdam na nakuha mo ang katawan niya pero ang puso niya ay nananatiling sa akin? Ano ba talagang kailangan mo, Chloe? Kung tatawag ka lang para mang insulto, gusto lang kitang paalalahanan, Lorraine. Pagpuputol ni Chloe at sa pagkakataong to naging seryoso at mapanganib ang boses nito. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Huwag mong susubukan sabihin kay Miguel ang tungkol sa mga peking dokumento ng kumpanya niya dahil kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin ko ang natitirang buhay ng tatay mo sa ospital matatapos ng mas maaga. Namilog ang mga mata ni Althea. Napahawak siya sa lamesa dahil sa biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Chloe, hayop ka. Tatay mo rin siya. Paano mo nagagawang gamitin ang kalusugan ni Papa? Stepfather ko lang siya, Lorraine. Magkaiba tayo ng dugo. Kaya wala akong pakialam kung mamatay siya o mabuhay. Ang mahalaga, hawak ko ang alas. Kaya magtiis ka sa impyanong pinili mo. Para sa kanya rin naman ang sakripisyo mo, di ba? Pagkatapos na isang nakatataas na tawa, pinatulan na ni Chloe ang tawag.
Naiwan si Althea ang tulala habang ang mga luha unti-unting pumapatak sa mga papeles na hawak niya. Dito nagsimula ang lahat. Kaya napilitan si Althea na pumasok sa kasunduan kay Miguel dahil nalaman niyang madilim na sikreto ni Chloe. Si Chloe ang nagbenta ng mga kompidensyal na impormasyon ng kumpanya ng mga ibarasabal sa mga kalaban nito dahil lalo pang malugi si Miguel. At nang malaman niyo ng ama ni Althea bago pa to makapagsalita kay Miguel, binalak nitong lasunin ni Chloe dahil lalo pang ma-stroke ang matanda at ngayon nakaratay sa ospital. Ginamit ni Chloe ang buhay ng kanyang ama upang patahimikin si Althea. At ang tanging paraan na nakikita ni Althea upang isalba si Miguel sa pagkakabangkarote at mailayo to sa mapanirang mga kamay ni Chloe ay gamitin ang kanyang sariling mana upang tubusin ang kumpanya ng mga ibarasabal kapalit ng kasal. Althea! Isang marahas na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya sa pinto, nakita si Miguel. Nabagong dating mula sa opisina, galit na galit ang mukha habang naglalakad papalapit sa kanya. Sa isang iglap, hinablot nito ang kanyang braso. Miguel, anong ginagawa mo rito sa library ko at sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na pakialaman ng mga gamit ko? Asik ni Miguel. Mas sumigpit ang hawak nito sa braso ni Althea na alam niyang mag-iiwan na naman ng pasa bukas. Magnanakaw ka na nga ng lalaki. Pati ba naman mga dokumento ko papakialaman mo pa? May bala ka bang ibenta ang kumpanya ko sa pamilya mo? Hindi, Miguel. Nag-aayos lang ako rito pakiusap. Makinig ka sa akin? Umiiyak na pagsasabi ni Althea. Di niya na napigilan pa ang sarili. Gusto niya nang sumabog. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi akong masamang tao rito. Si Chloe. Si Chloe yung sumira sa kumpanya mo. Siya ang nagbenta ng mga sikreto mo sa kalaban. Ginagawa ko lang to para protektahan ka. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea dahil lalo pang humigpit ang kanyang mukha. Napaupo siya sa sahig. Kaagad na dinaluyan ng init ang hapdi ang kanyang pisngi. At naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Napahawak si Althea sa kanyang pisngi habang nakatingala kay Miguel na may takot at labis na sakit. Huwag mong madungis-dungisan ang pangalan ni Chloe gamit ang marumi mong bibig, galit na sigaw ni Miguel, habang diring-dire na nakatingin sa kanya. Ang mga kamay ng bilyonaryo nakakuyom ng mahigpit. Si Chloe walang ibang ginawa kundi ang umiyak at magmakaawa para sa kaligtasan ng kumpanya ko at ikaw, inapakan mong pagkatao niya para lang mapilitan akong pakasalan ka. Huwag mong ilipat sa kanyang kasamaan mo, Althea. Tinalikuran siya ni Miguel at marahas na sinara ang pinto ng library. Iniwan si Althea na nakasalampak sa sahig. Hawak ang dugoan nitong labi. Umiiyak si Althea ng walang tunog. Mas masakit ang katotohanan na walang naniniwala sa kanya kaysa sa pisikal na latay na natatanggap niya. Walang nakakakita sa kanyang mga sakripisyo. At sa bawat araw na lumilipas, ang sikretong tinatago niya, unti-unti, pumapatay na sa kanyang puso at kaluluwa. Naging mabilis ang paglipat ng mga linggo. Ngunit para kay Althea bawat araw, tila isang taon ng pagdurusa. Ang pasa na iniwan ni Miguel sa kanyang braso at ang sugat sa kanyang labi naghilom na. Subalit ang mga sugat sa kanyang puso patuloy na nagdurugo. Mas lalo naging mailap si Miguel kung umuwi man to sa mansyon madaling araw na at madalas na lasing. Tanging mga mapanghamak na tingin at masasakit na salita ang ipinapakain kay Althea. Isang gabi, nakatanggap ng balita si Althea mula sa ospital. Lumala ang kondisyon ng kanyang ama. Kailangan ng agarang operasyon at malaking halaga ng pera. Ang kanyang sariling bank account ay tuluyan ng naubos nang isalba niya ang kumpanya ng mga ibarasabal at ang natitirang ari-arian ng mga dalarama ay mahigpit na kinokontrol ni Chloe at ng kanyang madrasta. Wala nang ibang matatakbuhan si Althea kundi ang kanyang asawa. Alas 11 ng gabi nang bumukas ang pinto ng mansyon. Niluwan nito si Miguel na pagod mula sa sunod-sunod na business meetings. Bago pa man to makatapak sa hagdan, humarang na si Althea. Namumutla siya, nanginginig ang mga labi, bakas ang kawalan ng tulog sa kanyang mga mata. Miguel? Tawag niya sa mahinang boses. Huminto si Miguel. Tumingin to sa kanya mula ulo hanggang paa nang may pagkabagot at pandidiri. Ano na namang kailangan mo, Althea?
Kung magdadrama ka na naman tungkol sa pagiging asawa mo, itabi mo muna yan dahil wala akong oras sa'yo. Miguel, pakiusap. Lumuhod si Althea sa harap ng lalaki. Gumuho na ang natitira niyang dangal. Wala na siyang pakialam kung magmukha pa siyang pulubi sa harap ng kanyang asawa basta't may ligtas lang ang buhay ng kanyang ama. Kailangan ko ng tulong mo. Si Papa maluba ang lagay niya sa ospital. Kailangan niyang operasyon ngayon na. Pakiusap, pahiramin mo muna ako ng pera. Kahit maging katulong mo ko habang buhay. Kahit anong parusa tatanggapin ko basta tulungan mo lang si Papa. Tinitigan siya ni Miguel mula sa kinaroroonan nito. Wala kahit kaunting emosyon sa mukha ng bilyonaryo, sa halip isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Pera? Pagkatapos mo kung pilitin pakasalan ka gamit ang pera ng pamilya mo, ngayon luluhod ka sa harapan ko para humingi ng pera? Humakbang si Miguel palapit. Sapat upang maramdaman ni Althea ang mabigat na aura nito. Hindi ba't napakayaman ng mga Delarama? Bakit di ka humingi sa madrasta mo? Okay, Chloe? Hindi nila ako bibigyan, Miguel. Hawak ni Chloe ang lahat, pakiusap. Seryoso, kung mamamatay ang tatay ko kapag hindi siya naoperahan. Umiiyak na pagsasabi ni Althea, pilit tinahawakan ang dulo ng pantalon ni Miguel. Subalit marahas na binaliwala ni Miguel ang kanyang kamay. At bakit kita tutulungan? Para ano? Para ipagpatuloy ang pagiging mabuting asawa ko sa'yo? Althea, pakinggan mo tong mabuti. Dineen ni Miguel ang kanyang sapatos sa sahig, malapit sa mga daliri ni Althea. Ang tatay mo ang nagpalaki sa isang ahas na tulad mo. Kung ano bang nangyayari sa kanya ngayon, baka karma yan ng pamilya ninyo sa paninira ng buhay ng ibang tao? Miguel! Isang matalim na iyak ang pinakawala ni Althea. Ang bawat salita ni Miguel tila latay na pumapalo sa kanyang buong pagkatao. Emosyonal at pisikal, pagod na siya. Ngunit ang marinig na kailangan pang madamay ng kanyang nag-aagaw buhay na ama ay hindi niya na kayang tiisin. Huwag mo kong masigaw-sigawan sa sarili kong bahay. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Miguel ang buhok ni Althea. Pilit pinalingon ang mukha nito sa kanya. Napasigaw si Althea sa sakit ng anit. Tandaan mo to, Althea Lorraine. Walang kahit isang sentimo mula sa akin ang mapupunta sa'yo o sa pamilya mo. Kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, magmakaawa ka sa stepsister mo na ninakawan mo ng kaligayahan, huwag sa akin. Binitawan niya si Althea ng may puwersa, dahilan upang muling bumagsak ang mukha ng dalaga sa malamig na sahig ng sala. Walang lumingon si Miguel nang umakito sa taas. Iniwan ang kanyang asawa na basang-basa ng sariling mga luha. Nakahiga sa sahig, naramdaman ni Althea ang matinding sakit ng kanyang anit at ang tila walang katapusang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umikot ang kanyang paningin. Isang matinding hilo ang biglang sumalakay sa kanya kasunod ng kakaibang panginginig ng kanyang sikmura. Napatakbo si Althea patungo sa pinakamalapit na banyo ng sala at to'y nagsuka na nagsuka. Kahit wala naman siyang kinain buong araw, nanghinang buo niyang katawan at napahawak siya sa kanyang puson na tila ba may kakaibang pintig doon. Di niya alam na sa gitna ng matinding impyerno at latay ng kahapon, may isang bagong buhay na ang nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Isang sekretong lalong maglalagay sa kanya sa mas matinding pagsubok. Isang linggo na ang nakalilipas mula ng gabing iyon. At ang matinding hilo at pagsusuka ni Althea hindi pa rin nawawala. Lalong nanghina ang kanyang katawan, ngunit pilit niya itong tinago. Natatakot siya. Natatakot siya na malaman ni Miguel ang kanyang hinala dahil alam niyang sa tindi ng galit nito sa kanya, baka hindi rin ito tanggapin ng bata. Isang hapon, habang naglilinis si Althea sa kusina, biglang dumating si Miguel. Hindi ito ang kanyang nakagawiang oras ng pag-uwi. Mas talo pang nagtaka si Althea nang makita na may bitbit itong gamot at ilang prutas. Miguel, maaga ka yata? Mahinang tanong ni Althea habang pinupunasan ng kanyang kamay sa isang tela. Di tumingin si Miguel sa kanyang mga mata. Binaba nito ang mga supot sa counter. Hinarap siya na may seryosong mukha. Ngunit sa pagkakataong to, walang kananiwang galit na sumasabog sa kanyang boses. Nabalitaan ko sa sekretarya ko. Na-ospital ang tatay mo at tinakbo sa ICU. Malamig na saan ni Miguel. Binayaran ko ng bill ng operasyon niya. Ligtas na siya. Namilog ang mga mata ni Althea, tila gumaan ang kanyang dibdib at ang mga luha ng pasasalamat agad na umagos sa kanyang mga pisngi. Totoo ba, Miguel? Maraming salamat. Maraming salamat talaga.
Lumapit si Althea at akmang hahawakan ng kamay ng asawa, ngunit bahagyang lumayo si Miguel. Huwag kang mag-isip ng kung ano, Althea. Pagputol ni Miguel, pilit binabalik ang kanyang matigas na tono. Ginawa ko lang yon dahil ayokong sabihin ng mga tao na pinapabayaan na isang Ibarzabal ang biyanan niya at dahil ayokong maging utang na loob mo to kay Chloe. Napatigil si Althea. Sa kabila ng malamig na salita nito, napansin niya ang bahagyang paglambot sa mata ng bilyonaryo. Nang tingnan niya ang mga prutas at gamot sa counter, doon niya napagtanto na para sa kanya ang mga yon. Napansin ba ni Miguel ang kanyang madalas na pagkasira ng sikmura nitong mga nakarang araw? Uminom ka ng gamot, mukha kang bangkay sa kapayatan. Ayokong isipin ng media na kinukulong at pinababayaan kita rito. Dugtong pa ni Miguel bago to tumalikod upang umakyat sa kanyang silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam si Althea ng kaunting init sa kanyang puso. Ang kaunting lambot na pinakita ni Miguel ay sapat na upang bigyan siya ng pag-asa. Pag-asa na baka sa kabila ng lahat ng sugat may kaunting pag-ibig pa ring natitira o maaaring mabuo. Ngunit ang pag-asang yon ay pansamantala lamang. Dahil bago pa tuluyan makakbang si Miguel sa hagdan, tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot ito ng bilyonaryo at sa isang iglap, nagbagong reaksyon ng mukha nito. Naging banayad, nag-alala, at puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Chloe, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Huwag kang mag-alala, papunta na ako dyan. Tahan na, nandito lang ako. Lumingon si Miguel kay Althea. Ang kaunting lambot na nakita ng dalaga kanina, biglang napalitan ng pamilyar na puot. Umiiyak si Chloe dahil nalaman niyang binayaran kong ospital ang tatay mo. Akala niya unti-unti mo na naman akong naaakit gamit ang mga pagdadrama mo. Galit na saad ni Miguel habang mabilis na sinusuot muli ang kanyang tuxedo jacket. Huwag kang umasa, Althea. Ang pagtulong ko sa tatay mo walang halaga. Si Chloe pa rin ang babalikan ko. Marahas na lumabas si Miguel sa mansyon. Iniwan muli si Althea sa gitna ng nagbabadyang katahimikan. Napahawak si Althea sa kanyang tiyan, dahan-dahang napaupo sa sahig ng kusina. Ang kaunting pag-asa agad na pinatay ng katotohanan. Ang pag-ibig niyang pinanghahawakan ay isang patalim na sa tuwing susubukan niyang hawakan, lalo namang siyang pinapahirapan. At ngayon, may isa pang buhay na nakasalalay sa kanyang mga desisyon. Di na nakauwi si Miguel ng gabing yon. Alam ni Althea kung saan to natulog, sa tabi ni Chloe upang umuwi ng stepsister niyang nagkunwaring nagtampo at nasaktan. Sanay si Althea sa gantong uri ng sakit, ngunit ang kanyang katawan tila hindi na nakikibagay sa tindi ng stress at pagod. Kinabukasan lumala ang kanyang pakiramdam. Di lang simpleng hilong nararamdaman niya, kundi matinding panginginig at panlalabo ng paningin. Sa takot na may mangyaring masama sa kanyang dinadala, naglakas loob si Althea na pumunta sa isang maliit at tagong klinika sa labas ng syudad. Ayaw niyang gumamit ng mga sikat na ospital dahil baka makarating kay Miguel ang kanyang pagpapasuri. Pagkatapos ng ilang serye ng pagsusuri at ultrasound, ay pinabalik na si Althea sa loob ng opisina ng doktor. Hawak na matandang doktora ang isang puting papel habang salamin nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Mrs. Ibarzabal, panimula ng doktor. Kumpirmadong hinala mo, ikaw ay 7 linggong nagdadalang tao? Bagamat inaasahan na niya, tila huminto pa rin ang tibok ng puso ni Althea. Napahawak siya sa kanyang puson. May buhay sa loob niya, isang sanggol na bunga na isang gabing puno ng kalasingan at galit ni Miguel. Isang bata na walang kaalam-alam sa gulo ng mundong kanyang gisingan. Pero gusto kong maging tapat sa'yo. Seryosong dugtong ng doktora na nagpabalik kay Althea sa realidad. Masyadong mahina ang kapit ng bata. Kulang ka sa nutrisyon at base sa stress levels mo, halatang may matindi kang pinagdaraanan. Kung di mo alagaan ang sarili mo at kung patuloy kang makakaranas ng emosyonal o pisikal na trauma, maaari mong makuna ng sanggol. Nanginig ang mga labi ni Althea. Ang mga luha pumatak sa kanyang kandungan. Gagawin ko pong lahat, Dok. Alagaan ko pong sarili ko pakiusap. Tulungan niyo po akong makapitan ng anak ko. Nang makauwi si Althea sa mansyon, bitbit niya ang mga bitamina at ang larawan ng kanyang unang ultrasound. Isang maliit na tuldok na siyang magiging bagong sentro ng kanyang mundo.
Pumasok siya sa library upang itago ang dokumentong yon sa loob ng isang lumang libro na siya lang ang nagbubukas. Ito ang sorpresa ng tadhana sa atin, anak, bulong ni Althea habang hinahaplos ang kanyang patag pa na tiyan. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Hindi ko hayaang saktan ka ng mundong to. Ngunit ang kanyang bulong ay naputol nang marinig niya ang malakas na yapak sa labas ng library. Mabilis niyang sinara ang libro at hinarap ang pinto. Niluwanon si Miguel, hawak ang kanyang coat at halatang galing sa isang mahabang biyahe. Anong ginagawa mo na naman dito? Masungit na tanong ni Miguel habang nakataas ang isang kilay. Tumingin to sa namumutlang mukha ni Althea. San ka nang galing? Sabi ng guard umalis ka raw kaninang umaga. Namili lang ako ng kaunting personal na gamit sa labas, Miguel. Pagsisinungaling ni Althea, pilit pinapakalma ang boses upang hindi mahalata ang panginginig. Lumapit si Miguel sa kanya, ang mga mata tila sinusuri bawat galaw ng dalaga. Humintuto sa harap niya at may kung anong kinuha sa bulsa ng kanyang coat, isang maliit na velvet box. Binato niya to sa lamesa sa tapat ni Althea. May gaganaping charity gala bukas ng gabi. Kailangan mong sumama sa akin bilang asawa ko para sa mga investors? Malamig na utos ni Miguel. Suotin mo ang alahas na yan. Ayoko magmukha kang pulubi sa harap ng mga kasosyo ko sa negosyo at tandaan mo, umarte ka ng maayos. Isang maling galaw mo lang hihilahin kita palabas ng bulwagan. Tumingin si Althea sa kahon, pagkatapos ay kay Miguel. Gusto niyang sabihin na hindi niya kayang pumunta sa matataong lugar dahil sa kanyang sensitibong pagbubuntis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ang bilyonaryo. Habang nakatitig sa nakasarang pinto, naramdaman ni Althea ang matinding takot. Ang gabing bukas ay hindi lang isang simpleng pagtitipon. Alam niya naroon din si Chloe at ang presensya ng kanyang stepsister palaging nangangahulugan ng panganib para sa kanya. At ngayon para na rin sa kanyang dinadalang anak. Napakagara ng bulwagan kung saan ginaganap ang charity gala. Kumukutitap ang mga dambuhalang chandelier sa kisame at binalot ng tunog ng klasikal na musika ang buong paligid. Suot ng isang itim na evening gown na lalo pang nagpalitaw sa kanyang kapayakan at pamumutla, nakakapit si Althea sa braso ni Miguel. Sa harap ng mga mamamahayag at mga bigating investors, perpekto ang ngiti ni Miguel habang nakapamewang sa kanya. Ngunit tuwing lalapit ang mukha nito para bumulong, tanging banta ang kanyang naririnig. Ngumiti ka, Althea. Huwag mong ipapahalata sa kanila na napilitan lang akong pakasalan ng isang katulad mo. Bulong ni Miguel, mahigpit na hinahawakan ng kanyang bewang. Nasasaktan si Althea dahil tumatama ang mga daliri ni Miguel sa kanyang puson, kaya't dahan-dahan niyang iniurong ang katawan. Miguel, pakiusap. Huwag mong masyadong higpitan ng hawak mo, masakit. Bago pa makasagot si Miguel, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanila mula sa likuran. Miguel, darling! Nang lumingon sila, nakatayo ron si Chloe. Suot ay isang naglalagablab na pulang gown, mukhang reyna at punong-puno ng kumpiyansa. Agad binitawan ni Miguel ang bewang ni Althea at umarap kay Chloe. Ang kanyang mga mata agad na puno ng labis na pag-aalala at lambing. Chloe, bakit ka nandito? Sabi ko sa'yo magpahinga ka muna, di ba? Banayad na sa ni Miguel na tila ba nakalimutan niya na kasama ang kanyang asawa. Gusto lang naman kitang makita, Miguel. Tsaka gusto ko rin kamustahin ang kapatid ko. Makahulugang tumingin si Chloe kay Althea bago lumapit at tumawak sa kabilang braso ni Miguel. Lorraine, balita ko binayaran ni Miguel ang ospital ni Papa. Sabi ko naman sa'yo kung kailangan mo ng pera, pamilya mo pa rin ako. Bakit kailangan mo pang gamitin ang pagiging asawa mo para perahan si Miguel? Napakuyom ang mga palad ni Althea. Sa gitna ng karangyaang to, pakiramdam niya, unti-unti siyang nawawala ng hangin. Lumingon siya kay Miguel. Umaasa na ipagtatanggol siya nito o kahit man lang sabihin siya ang kusang nagbayad, ngunit blankong mukha ng bilyonaryo. Para kay Miguel, tama bawat paratang ni Chloe. Excuse me, magbabanyo lang ako. Mahinang paalam ni Althea. Di niya na hinintay ang sagot ng dalawa at mabilis naglakad palayo, hawak ang kanyang tiyan. Pagpasok niya sa malawak at tahimik na banyo ng mga babae, kagad siyang sumandal sa pader at huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Napatingin siya sa salamin. Ang Althea Lorraine de la Rama na nakikita niya ay hindi na ang masayahing babae noon.
Isa na lamang siyang anino na pinapatay ng sarili niyang pag-ibig. Diyan ka lang pala nagtatago. Napalingon si Althea sa pinto ng banyo. Pumasok si Chloe at dahan-dahang sinarado ang pinto. Nilagyan pa ito ng lock. Nawala ang mapagpanggap ng ngiti sa mukha ng kanyang stepsister. Napalitan to ng matinding galit at inggit. Ano na namang kailangan mo, Chloe? Pagod na tanong ni Althea. Gusto lang kitang balaan, Lorraine. Masyado ka na nagiging komportable sa mansyon ni Miguel. Huwag mong isipin na dahil binayaran niyang ospital ng tatay mo, ay may halaga ka na sa kanya. Lumapit si Chloe at marahas na hinablot ang braso ni Althea. Akin si Miguel. At gagawin ko lahat para ibalik niya ako sa kumpanya niya at palayasin ka. Bitawan mo ako, Chloe, nasasaktan ako. Pilit na nagpumigla si Althea, ngunit sa pagkakataong to, iniisip niya ang kanyang dinadala. Natatakot siya na ma-stress ng husto. Bitaw sabi. Sa kanyang pagpupumiglas, bahagyang naitulak ni Althea si Chloe. Nagalit ang stepsister. Sa isang marahas ng ngiti, malakas tinulak ni Chloe si Althea patungo sa gilid ng marmol na lababo. Tumama ang gilid ng bewang at puso ni Althea sa matigas na marmol bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan, dahilan upang mapasinghap siya at mamuti ang mga labi. Lorraine! Nanlaki ang mga mata ni Chloe na makita ang reaksyon ni Althea, ngunit sa halip na tulungan ito. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin si Chloe sa kamay ni Althea na mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Teka, wag mong sasabihin, Chloe, pakiusap. Mautal-utal na pakiusap ni Althea habang unti-unting pinagpapawisan ng malamig. Ang kirot sa kanyang sinapupunan ay lalo bang tumitindi. Hindi siya tinulungan ni Chloe, sa halip ay tumalikod to, binuksan ang lock ng pinto at mabilis na lumabas sa tila walang nangyari. Naiwan mag-isa si Althea sa malamig na sahig ng banyo habang pinipilit niyang tumayo na patingin siya sa ibaba ng kanyang itim na gown. Doon nakita niya ang dahan-dahang pag-agos ng pulang likido sa kanyang binti. Bumabasa sa sahig. Tugo! Nanginig ang buong katawan ni Althea sa matinding takot. Sa mga sandaling yon, hindi ang sakit ng kanyang katawan ang naisip niya, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Ito ang kanyang naging susi sa paglaya, ang mapagtanto na kung mananatili siya sa piling ni Miguel at sa piling ng mga taong nakapaligid dito, tuluyan itong papatayin ng kanyang anak. Anak, kumapit ka, pakiusap, pag mong iiwan si Mommy. Umiiyak na bulong ni Althea habang pilit na gumagapang patungo sa pinto upang humingi ng tulong, malayo sa bilyonaryong walang ibang ginawa kundi ang saktan siya. Althea! Isang pamilyar at baritonong boses ang bumasag sa kadiliman ng banyo. Si Miguel, matapos mapansin na matagal na pagkawala ng asawa at ang kakaibang kilos ni Chloe, pagbalik nito sa bulwagan, nagdesisyon siyang tingnan si Althea. Ngunit di niya inaasahan ng madaratnan. Nakasubsob si Althea sa malamig na sahig. Namumutla ang mga labi at may bahid ng dugo sa kanyang binti at sa sahig. Sa unang pagkakataon, rumihistro ang matinding takot sa mukha ng bilyonaryo. Agad siyang lumuhod, binuhat ang kanyang asawa ng walang pag-aalinlangan. Althea, gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Walang sagot. Nawalan na ng malay ang dalaga dahil sa tindi ng sakit at pagod ng kanyang katawan. Ilang oras ang lumipas, dahan-dahang imulat ni Althea ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, may tunog ng heart monitor sa kanyang gilid at may amoy ng gamot. Nasa ospital siya. Agad na napahawak ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Ligtas ang bata. Napalingon si Althea sa gilid ng kama. Doon nakaupo si Miguel. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang polo at bakas ang labis na puyat sa kanyang mga mata. Hawak nito ang isang pirasong papel, ang medikal na ulat ng doktor. Miguel? Mahinang tawag ni Althea, pilit na bumabangon ngunit agad siyang pinigilan ng lalaki. Huwag kang malikot. Malamig, ngunit may kakaibang seryosong tono si Miguel. Pinakita niyang papel kay Althea. 7 linggo. Bakit di mo sinabi sa akin buntis ka? Yumuko si Althea, di kayang tingnan ng mga mata ng asawa. Para saan pa, Miguel? Para sabihin mo na naman na ginagamit kong bata para gapusin ka? Para sabihin mo na naman na nasusuka ka kapag nakikita mo ko? Natatakot akong saktan mo rin ang anak ko. Natigagal si Miguel sa narinig. Ang bawat salita ni Althea ay tila sampal.
sa kanyang natutulog na konsensya. Ngunit bago pa man manaig ang lambot sa kanyang puso, biglang pumasok sa kanyang isip ang mga huling salita ni Chloe sa kanya bago sila maghiwalay sa gala. Miguel, natatakot ako. Natatakot ako na baka gumawa ng kwento si Lorraine. Baka sabihin niya ginalaw mo siya habang natutulog. At hindi ko alam. Habang lasing ka para lang magkaanak kayo at hindi mo siya maiwan. Unti-unti nagbago ang emosyon sa mukha ni Miguel. Ang nag-aalalang tingin na palitan na naman ng pagdududa at pamilyar na puot. Tumayo siya, binitawan ng papel sa ibabaw ng lamesa. Sinong ama ng batang yan, Althea? Namilog ang mga mata ni Althea. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula sa sarili niyang asawa. Anong sabi mo? Miguel, naririnig mo bang sarili mo? Isang gabi lang ang nangyari sa atin. Nung gabing lasing ka at pinilit mo ko, paano mo nagagawang itanong ko sinong ama? Dahil hindi kita mapagkakatiwalaan. Galit na asik ni Miguel. Pilit nilalabanan ang sarili nitong konsensya. Isang babaeng kayang magbenta ng sariling dangal at manipulahin ang negosyo ko para lang sa kasal. Walang pinagkaiba sa isang babaeng kayang matulog sa ibang lalaki para lang magkaroon ng anak laban sa akin. Paano ko masisigurong akin yan? Nanginig ang buong katawan ni Althea. Ang natitirang piraso ng kanyang puso ay tuluyang nang nadurog at naging abo. Ang pagdudahan ng sarili mong asawa sa kanyang dinadalang anak ang pinakamatinding physical at emotional na dusa na natanggap niya. Lumabas ka, bulong ni Althea, habang ang mga luha patuloy na bumabaha sa kanyang mukha. Althea, sabi ng lumabas ka! Hysterical na sigaw ni Althea habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Huwag mong madungisan ang anak ko ng marami mong pag-iisip. Lumabas ka, Miguel. Ayoko lang makita ang pagmumukha mo. Tinitigan siya ni Miguel na may halo-halong emosyon. Galit, pagdududa, at isang di may paliwanag na sakit sa kanyang dibdib. Nang hindi nagsasalita, tumalikod ang bilyonaryo, marahas na sinara ang pinto ng kwarto. Naiwan mag-isa si Althea, humahagulgol sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Napatingin siya sa kawalan habang mahigpit na iyakap ang kanyang tiyan. Sa sandaling to tapos na ang laban. Wala na siyang ipaglalaban pa dahil ang lalaking dahilan ng kanyang pagdurusa ay siya ring pumatay sa kanyang huling pag-asa. Makalipas ang 3 araw, sapiritang nagpalabas sa ospital si Althea. Di na siya bumalik sa master's bedroom. Lumipat siya sa isang maliit na kwarto ng mga katulong sa dulo ng mansyon. Ayaw na niyang malanghap ang amoy ni Miguel. Ngunit ang kalupitan ng tadhana ay tila walang balak na bigyan siya ng pahinga. Isang umaga habang nag-aayos si Althea ng kanyang iilang kagamitan, narinig niya ang malalakas na tawanan mula sa sala. Paglabas niya, napatigil siya sa kanyang kinaroroonan. Si Chloe. Nakahiga ang stepsister niya sa dambuhalang sofa, habang si Miguel naman ay nasa tabi nito at maingat na pinapainom to ng tubig. May mga malalaking maleta sa gilid ng pinto. Lorraine, mabuti naman at gising ka na. Miguel, ano to? Asawa mo ko. Paano mo nagagawang patirahin na ibang babae sa pamamahay natin? Nakangiting bati ni Chloe ngunit bakas ang tagumpay sa mga mata nito. Dito muna ako titira sa mansyon ni na Miguel. Ang sabi kasi ni Miguel, masyado raw mapanganib para sa akin ang manatili sa lumang bahay natin, lalo na't may sakit si Papa. Di man lang natinag si Miguel. Tumingin to sa kanya ng may lamig na sagad sa buto. Dito matutulog si Chloe sa master's bedroom at ikaw, dahil pinili mong lumipat sa kwarto ng mga katulong, manatili ka doon. Huwag kang gagawa ng eksena, Althea. Bisita ko si Chloe at ang sino mang umapes sa kanya sa bahay na ito, pinalalayas ko. Miguel, siya ang nagtulak sa akin sa banyo. Siyang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang anak mo. Sigaw ni Althea sa katotohanan habang tinuturo si Chloe ng nanginginig niyang daliri. Sinungaling! Biglang iyak ni Chloe, pilit na nagtatago sa likod ni Miguel. Miguel, hindi totoo yan. Siya ang sumugod sa akin sa banyo dahil galit na galit siyang kinausap mo ko. Sinaway ko lang siya pero bigla siyang natumba. Huwag kang maniniwala sa kanya. Tama na, Althea. Galit na sigaw ni Miguel. Tumayo, humarang sa harap ni Chloe upang protektahan to. Nakita ko ang CCTV sa labas ng banyo bago kayo pumasok. Ikaw ang naunang humila kay Chloe. Huwag mo nang gamitin ang bata para mag-imbento ng kwento. Sabi ko sa'yo, hindi ko pa napatutunayan kung akin ba talagang dinadala mo. Ang mga salitang yon, ang huling latay na tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Althea.
sagad sa butong sakit. Ang kanyang asawa, ang lalaking sinakripisyo niya ang kanyang dangal para lang mailigtas, ay mas pinaniniwalaan pa ang demonyong sumira sa kanilang dalawa. Tumingin si Althea kay Chloe, patagong ngumisi sa kanya sa likod ni Miguel. Doon napagtanto ni Althea wala nang espasyo para sa kanya at sa kanyang anak sa mundong ito. Kung magpapatuloy siya sa pag-iyak at pagmamakaawa, baka sa susunod hindi lang dugo ang mawala sa kanya, kundi mismong buhay ng kanyang sanggol. Ipaubaya, bulong ni Althea sa kanyang sarili, dahan-dahan tumapatalikod. Ipapaubaya ko na kayo sa isa't isa. Humakbang siya pabalik sa madilim niyang silid, bitbit ang huling desisyon na babago sa kanyang kapalaran. Iiwan na niya ang impyernong ito hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil may isang buhay na siyang kailangan ipaglaban, malayo sa laso ng mga ibarasabal at dalarama. 3:00 ng madaling araw, ang buong mansyon ay nababalot na nakabibinging katahimikan. Marahang binuksan ni Althea ang pinto ng maliit niyang silid, suot ay isang simpleng t-shirt, maluwag na pantalon at lumang sapatos. Bitbit niya ang isang maliit na backpack. Naroroon ang kanyang iilang damit, ang kaunting pera na natira sa kanyang pitaka at ang pinakamahalagang bagay para sa kanya, ang larawan ng ultrasound ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Pagdaan niya sa tapat na master's bedroom, napatigil siya. Nakaawang ng kaunti ang pinto. Sa loob, nakita niya si Miguel na natutulog sa dambuhalang kama habang si Chloe natutulog sa tabi nito, nakayakap sa braso ng bilyonaryo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Walang luhang kumatak mula sa kanyang mga mata. Ubos na ang kanyang mga luha para sa lalaking to. Inalis ni Althea ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa apelidong Ibarzabal. Maingat na itong pinatong sa ibabaw ng lamesita sa labas ng pinto. Pinapaubaya na kita, Miguel, bulong ni Althea sa hangin. Pinapaubaya ko na kayo ng stepsister ko sa impyernong kayo naman ang gumawa. Simula sa araw na to, patay na si Althea Lorraine sa buhay mo. Mabilis, ngunit tahimik, bumaba si Althea sa malaking hagdanan. Alam niya ang shifting ng mga guard sa labas. Tuwing 3:00, pumupunta ang mga to sa likod ng mansyon para magkape. Ginamit niya ang pagkakataong yon upang buksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Walang sasakyan, walang marangyang sundo. Naglakad si Althea ng mabilis, hawak ang kanyang tiyan, pilit na nilalabanan ang pagod at takot. Ang bawat hakbang niya ay hakbang patungo sa kalayaan ng kanyang anak. Sumakay siya sa unang pampublikong bus na dumaan. Di alam kung saan ang destinasyon, basta malayo sa syudad na kumuha ng kanyang dangal at nagdala sa kanya ng matinding pagdurusa. Habang umaandar ang bus at unti-unti lumiliwanag ang langit, humilig si Althea sa bintana at hinaplos ang kanyang puson. Lalaban tayo, anak. Malayo sa kanila. Bubuo tayo ng bagong mundo. Kinaumagahan, nagising si Miguel na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Paglabas niya ng silid kasama si Chloe, napansin niya kaagad isang kumikinang na bagay sa ibabaw ng lamesita. Ang singsing sa kasal ni Althea. Agad kumaba ang dibdib ng bilyonaryo. Mabilis niyang tinungo ang silid ng mga katulong sa dulo ng mansyon at marahas na binuksan ang pinto. Walang tao, maayos na nakatupi ang kumot at wala ng maliit na backpack ng dalaga. Umalis si Althea. Pinaupa niya ang mansyon ng walang pasabi. Miguel, darling, bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Untag ni Chloe na sumunod sa kanya. Nakangisi ng patago. Mabuti nga at umalis ang bang aagaw na yan eh. Baka natauhan hindi talaga siya bagay sa mundong to. Manahimik ka, Chloe. Biglang asik ni Miguel na kinagulat ng stepsister. Hindi alam ni Miguel kung bakit, ngunit may matinding takot sa puwang na biglang nabuo sa kanyang puso nang mapagtanto na wala na ang kanyang asawa. Kinahaponan, habang nasa opisina si Miguel at hindi mapakali, biglang bubukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Hawak ang isang makapal na brown envelope. Sir Miguel, nakuha ko ng buong ulat at ang orihinal na dokumento mula sa IT department bago mabili ng mga dalarama ang shares ninyo. Seryosong saad ng investigator. Gaya ng hinala ninyo nitong mga nakarang araw, nagkamali po kayo ng pinagbintangan? Mabilis sinablot ni Miguel ang mga papel habang binabasa ang bawat linya. Unti-unti nawala ng kulay ang kanyang mukha.
ang mga pirma, ang IP address ng computer na nagbenta ng mga sekreto ng kumpanya niya sa kalaban, lahat ng yon nagtuturo sa isang tao, si Chloe. Di si Althea ang sumira sa kumpanya niya. Si Chloe may pakana ng lahat at ang perang ginamit upang isalba ang kumpanya ng mga ibarasabal ay di galing sa kasakiman, kundi galing sa sariling mana at sakripisyo ni Althea upang protektahan siya mula kay Chloe. Kasabay nito, pinakita rin ng investigator ang medikal na ulat ng ama ni Althea na unti-unti lumalabas ang katotohanan na nilalason ito ni Chloe para makuha ang buong ari-arian. Nanginig ang mga kamay ng bilyonaryo. Ang mga papel ay nahulog sa sahig. At sir, tungkol po sa DNA test na pinahanda niyo sa ospital noong nakaraan, dugtong ng investigator, nilapag isa pang puting papel. Lumabas na po ang resulta bago po umalis si Ma'am Althea. 100% po, kayo ang ama ng dinadala niya. Nung gabing mangyari yon, walang ibang lalaking humawak sa kanya, kundi kayo lang. Sinong ama ng batang yan, Althea? Paano ko masisigurong akin yan? Huwag mong madungisan ang anak ko ng marami mong pag-iisip. Lumabas ka, Miguel. Nalala ni Miguel ang bawat sampal, bawat pagpilit, bawat malulupit na salita, at ang huling hysterical na iyak ni Althea sa ospital habang duguan ito. Ang kanyang sariling karangyaan, ang kanyang pride at ang kanyang bulag na pagtitiwala kay Chloe ang naging dahilan kung bakit niya nagawang impyerno ang buhay ng babaeng walang ibang ginawa kundi ibigan at protektahan siya. Althea, gumaralgal ang boses ng bilyonaryo. Pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng lamesa, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa mag-ina ko? Sa tindi ng galit at pagsisisi, mabilis na bumalik si Miguel sa mansyon. Doon, hinarap niya si Chloe na nagpapakasasa sa kanyang yaman. Walang pasubali niyang pinatawag ang mga polis upang arestuhin ang stepsister dahil sa panloloko, pagnanakaw ng dokumento at pagtatangkang pagpatay sa sarili nitong ama. Habang hinihila ng mga polis si Chloe na umiiyak at nagmamakaawa, hindi na to tiningnan ni Miguel. Humarap siya sa kanyang mga tauhan nang may nagmamadali at nag-aalalang mga mata. Hanapin niyo si Althea. Gamitin niyo lahat ng koneksyon, lahat ng pera, at ang lahat ng tauhan ng kumpanya. Hanapin ninyo ang asawa ko. Ibalik niyo sa akin ang mag-ina ko. Sigaw ng bilyonaryo habang ang kanyang puso ay unti-unting dinudurog ng matinding pagsisisi na ngayon lamang niya naramdaman. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik at malawak na probinsya sa tabing dagat, malayo sa ingay at lason ng mayayamang negosyante sa Maynila, bumuo ng bagong buhay si Althea Lorraine. Hindi na siya mahiyaing babae na madaling saktan. Ngayon, isa na siyang matatag na ina at may-ari ng isang maliit ngunit sikat na bakery at cafe sa bayan. Sa tabi niya ay ang isang pinakamalaking kayamanan, si Liam, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Ang matikas na tindig at ang matatalas na mga mata nito, tila ba kopya ng bilyonaryong matagal nang tinalikuran ni Althea. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga upuan si Althea sa labas ng cafe, napansin niya ang paghinto ng isang mamahalin at itim na sasakyan sa tapat ng kanyang tindahan. Isang bagay na hindi karaniwan sa kanilang maliit na bayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Niluwa nitong isang lalaking naka-polo shirt, ngunit bakas pa rin ang natural na karangyaan at tikas, si Juan Miguel Ebarzabal. Nabitawan ni Althea ang hawak niyang pamunas. 5 taon na ang nakakalipas. Ngunit sa isang tingin pa lamang niya sa lalaki, tila bumabalik na lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong to, wala na ang takot sa mga mata ni Althea. Ang natitira na lamang ay ang malamig na katatagan. Lumapit si Miguel ng may mabagal na hakbang. Walang bakas ng dating malupit at matinik na bilyonaryo. Ang mga mata nito na dati puno ng puot, ngayon namumula, puno ng pangungulila, labis na pagsisisi at mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Althea? Nanginginig ang boses ni Miguel nang tawagin niya ang pangalan ng asawa. 5 taon. 5 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng bansa. Anong ginagawa mo rito, Miguel?
Malamig na tanong ni Althea, pilit na ibinabalik ang kanyang pader. Kung naparito ka para sabing hindi mo anak si Liam, pakiusap. Umalis ka na. Tahimik ng buhay namin. Hindi Althea. Patawarin mo ko. Pakiusap. Biglang lumuhod si Miguel sa harap ni Althea sa mismong semento ng cafe, walang pakialam kung may makakita man sa kanyang mga tao sa bayan. Inawakan niya ang mga kamay ni Althea habang ang mga luhay malayang umago sa kanyang gwapong mukha. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang katotohanan na si Chloe ang sumira sa lahat. Nakakulong na siya habang buhay at si Papa, ang tatay mo, ligtas siya at nasa pangangalaga ko ngayon sa pinakamagandang ospital. Althea, nadurog ako araw-araw nang malaman kong binaliwala ko ang nag-iisang babaeng nagligtas at nagmahal sa akin. Napatitig si Althea sa kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking dating tinuturing niyang impyerno, ngayon umiiyak para sa kanyang kapatawaran. Sakto naman, lumabas ang maliit na si Liam mula sa loob ng cafe. Hawak ang kanyang laruan. Mommy, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Napatingin si Miguel kay Liam. Lalong umikbi ang bilyonaryo na makita ang anak sa unang pagkakataon. Ang kanyang dugo at laman. Gusto niya itong yakapin ngunit alam niyang wala siyang karapatan pagkatapos ng lahat ng kalupitan na ginawa niya kay Althea noong nagdadalang tao pa ito. Huminga ng malalim si Althea. Lumipas na ang 5 taon at ang physical at emosyonal na dusa ay naghilom na dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Tumingin siya kay Miguel nang may kapayapaan sa kanyang puso. Tumayo ka dyan, Miguel. Mahinang utos ni Althea. Lumapit siya at tinulungan ng lalaking tumayo. Matagal na kitang pinatawad. Pinatawad kita hindi dahil gusto kong bumalik sa impyerno ng Maynila, kundi dahil ayokong palakihin ang anak ko na may dalang galit sa kanyang puso. Althea, maaari ko ba kayong iuwi? Maaari ko bang bawiin lahat ng pagkakamali ko? Handa akong iwan ang kumpanya ko. Ang yaman ko, manatili lang ako sa tabi niyo. Pakiusap ni Miguel. Hawak ang pag-asa sa kanyang mga mata. Tumingin si Althea kay Liam, pagkatapos muling lumingon kay Miguel. Isang tipid ngunit totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Hindi ganon kadali na ibalik ang nakaraan, Miguel. Maraming sugat na kailangan magkilom ng tuluyan. Saad ni Althea, ngunit sa pagkakataong to may bahagyang lambot sa kanyang boses. Ngunit hindi ko ipagkakait sa'yo ang pagiging ama kay Liam. Kung gusto mong bumawi, magsimula tayo bilang magkaibigan dito sa probinsya, malayo sa yaman at gulo ng nakaraan. Tagliwanag ang mukha ni Miguel. Mabilis niyang niyakap si Althea ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako at bagong pag-asa. Sa pagkakataong to, hindi napilit ang kanilang pagtatagpo. Sa tabing dagat, habang lumulubog ang araw at naglalaro si Liam sa buhanginan, alam ni Althea na tapos na ang kanyang pagdurusa bilang kontratadong asawa. Ito na ang simula ng kanyang totoong kwento, isang bagong simula na binuo ng latay ng kahapon patungo sa isang bukas na puno ng pag-ibig at pagpapatawad. 1 taon na ang nakakalipas mula nang bumalik si Miguel sa buhay ni na Althea at Liam. Di naging madali ang mga unang buwan. Gabi-gabi binabangungot pa rin si Miguel sa takot na baka pagising niya biglang maglaho na naman ang kanyang mag-ina. Ngunit pinatunayan niya ang kanyang pangako. Binenta niya ang malaking mansyon sa Maynila na naging saksi ng kanyang kalupitan at nagpatayo siya ng isang simpleng rest house ilang kembot lang agwat mula sa cafe ni Althea. Ngayong gabi, bisperas ng Pasko, ang simoy ng hangin mula sa dagat ay may kalamigan. Ngunit ang loob ng maliit na cafe ni Althea ay nagliliyab sa init ng dekorasyon at pagmamahal. Amoy bagong bukang bibingka at mainit na tsokolate ang buong paligid. Mommy! Tingnan mo po ang taas na ng bituin. Masayang sigaw ng 6 na taong gulang na si Liam habang tinuturo ang parol na sinasabit ni Miguel sa labas ng cafe. Dahan-dahan, Liam, baka mabitawan ng daddy mo. Nakangiting paalala ni Althea habang nag-aayos ng mga plato sa counter. Napatingin si Althea kay Miguel. Nakasuot to ng simpleng t-shirt at short, malayo sa nakasanay nitong mamahaling tuxedo noon. Pawisan to at may kaunting harina pa sa pisngi dahil tumulong sa pagbebe kaninang umaga. Nang lumingon si Miguel at
Mahuli ang tingin ni Althea, isang napakatamis sa tapat ng ngiti ang sinalubong nito sa kanya. Isang ngiti na kailanman di nakita ni Althea nung nakatira pa sila sa impyerno ng Maynila. Matapos isabit ang parol, pumasok si Miguel. Binuhat si Liam upang paupuin sa silya. Lumapit siya kay Althea, kinuhang pamunas sa kamay nito at siya na ang nagpatuloy sa paglilinis ng lamesa. Nagpapagod ka na naman, Althea. Sabi ko sa'yo kung na magsasara ng cafe ngayon eh. Banayad na pangaral ni Miguel. Ayokong maupo lang, Miguel. Mas gusto kong may ginagawa, sagot ni Althea. Ngunit may halo ng panunukso ang kanyang boses. Nang matapos lahat ng gawain at tuluyan ng sumapit ng madaling araw, pinalabas muna nila si Liam para maglaro sa buhanginan habang bitbit ang kanyang bagong laroang robot na regalo ni Miguel. Naiwan sina Althea at Miguel sa veranda ng cafe. Kapwa may hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Salamat, Althea. Biglang basag ni Miguel sa katahimikan habang nakatitig sa malawak at madilim na dagat na sinasalamin sa liwanag ng buwan. Para saan? Para sa pagkakataong to. Para sa pagpapatawad mo? Lumingon si Miguel sa kanya. At sa pagkakataong to, hinawakan niya ang kamay ng asawa. May pag-aalangan pa rin sa kanyang mga daliri, tila natatakot na baka tanggihan siya ni Althea. Ngunit hindi iniwalas ni Althea ang kanyang kamay. Nilapat pa ang kanyang mga daliri sa palad ng bilyonaryo. Matagal na yon, Miguel. Kung patuloy nating lilingunin ang latay ng kahapon, hindi natin makikita ang ganda ng bukas. Malumanay na sagot ni Althea. Tingnan mo si Liam, napakasaya niya. Yan lang hiling ko nun sa langit habang umiiyak ako sa sahig ng banyo mo. Ang mabuhay ang anak ko at maging masaya siya. Nang marinig yon ni Miguel, kung patuloy nating lilingunin, bahagyang sumikip ang kanyang dibdib sa pagsisisi. Ngunit agad niyang pinawi yon. Kinuha niya ang pitaka at may kinuhang isang malit na bagay doon. Ang lumang gintong singsing sa kasal ni Althea na iniwan ito sa ibabaw ng lamesita 5 taon nang nakakalipas. Matagal niya itong tinago at inalagaan. Alam ko, marami pa akong dapat na patunayan, Althea, at hindi ko minamadali ang puso mo. Bulong ni Miguel habang maingat na sinusuot muli ang singsing sa palasingsingan ni Althea. Kasya pa rin to. Ngunit sana, hayaan mo akong manatili dito habang buhay bilang asawa mo, hindi dahil sa isang kontrata, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil ikaw at si Liam ang buhay ko. Tumingin si Althea sa kamay pagkatapos ay sa mata ni Miguel. Nakita niya na may katapatan na matagal niyang ipinagdadasal noon. Ang pagdurusa ay tapos na. Ang bagong simula, naririto na sa kanilang harapan. Inihilig ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel habang pinagmamasdan ang kanilang anak na tumatakbo patungo sa kanila. Merry Christmas, Miguel, bulong ni Althea. Merry Christmas, aking asawa. Sagot ni Miguel bago hinalikan ng buong lambing ang tuktok ng ulo ni Althea. Ang bagyo ng kahapon tuluyan ng napalitan ng isang mapayapa at masayang gabi sa tabing dagat. Ang kanilang unang Pasko bilang isang totoong pamilya. At dito na po nagtatapos ang buong serya ng ating kwento na isinulat ng ating napakahusay na story creator na si Andy. Isang kwentong nagpapatunay na sa kabila ng matinding dusa at latay ng kahapon, ang pagpapatawad at pagmamahal ng isang ina ay palaging nagwawagi upang makamit ang isang bagong simula. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ni na Althea, Miguel at ng munting si Liam dito sa Ayesha TV. Ako pong muli ang inyong ate si Miss Sandra na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin mula sa simula hanggang sa ating wakas. Muli, isang napakalaking pagpupugay at pasasalamat sa ating mga kababayang OFW na nakatutok ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga dakila nating bagong bayani na nasa Middle East, Asia, Europa at Amerika at kung saan man kayo naroon, maraming salamat sa paggawang kasama ng Ayesha TV sa inyong mga sandali ng pangungulila at pagod. Alam po namin ni Andy at ng buong team na hindi bihirang mawalay sa pamilya para lang mabigyan sila ng buong kinabukasan.
Katulad ni Althea sa ating kwento, batid namin, marami rin kayong sinasakripisyong tiis, lungkot at emosyonal na dusa dyan sa ibayong dagat. Kaya naman po, isang malaking karangalan para sa amin ang maging sandalan at maghatid ng kaunting aliw at pawi, lungkot sa inyong araw-araw. Nawa ay panatilihin kayong ligtas ng Panginoon sa inyong mga trabaho. Lagi niyong iisipin na may pamilyang naghihintay at nagmamahal sa inyo sa Pilipinas. At nandito lamang din ang Ayesha TV, laging handang sumama sa inyong pagpapahinga. Mga ka-Ayesha, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel dahil palagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Mag-iwan din po kayo ng mga komento kung anong bahagi ng kwento ang pinakamadaling tumagos sa inyong mga puso at kung saan po kayong bansa o probinsya nakikinig ngayon para ma-shoutout namin kayo sa susunod. Hanggang sa muling kwentuhan, mga ka-Ayesha, tandaan, sa bawat unos ng buhay, tanging may magandang bukas na naghihintay. God bless po sa ating lahat, lalo na sa ating mga mahal na OFW. Mag-ingat po kayo palagi.